Prism Morningstar, Senlo M3, at ang Atom Night Reaper Plus. Ito ang comparison ng tatlong malalakas na Reaper. Unahin muna natin itong Atom Reaper Plus. Ito ay may 50 watts at may presyo na nasa 5,500 pesos. Ito yung sample ng kanyang white light. Ito ay mayroong 24 watts. Yan po ay para sa single bulb. Single bulb lang po muna yung ginagamit natin dito sa ating testing para mas makita natin yung pagkakaiba. Lalo na sa itsura at sa laki ng bawat ilaw na ating itinetest. Ito ulit ang white light ng Atom Reaper Plus. Sunod naman natin yung kanyang yellow light. Ito yung itsura ng kanyang yellow light. Ang yellow light ng Atom. At ito ay merong wattage na nasa 24 watts. Yan po ay para sa single bulb. At pagdating naman sa kanyang mix or combination light, yung combination ng white at yellow, ito ay bumababa na at umaabot na lang ng 22 watts. Yan po ang reading natin para sa Atom sa loob ng 14.5 volts. Sunod naman natin ang Prism Morningstar. Ito ay may marketed na 80 watts at ito ay may presyo na nasa 4,500 pesos kasama ang complete set ng kanyang wiring harness at switch. Ito ang itsura ng white light ng Prism Morningstar at base dito sa ating power supply. Sa 14.5 volts, ito ay mayroong 23 watts. At pagdating sa kanyang yellow light, ito ay mayroon ding 23.9 watts. Halos 24 watts. Or yun lang yung wattage ng Prism pagdating sa kanyang single bulb. Pagdating naman dito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow, ito ay umaabot ng 22.7 watts. Yan po yung reading base ulit dito sa ating power supply. Ang ating panghuli, ito yung Senlo M3. Ito ay mayroon ding 50 watts at may presyo na nasa 2,900 pesos para sa kanyang unit. At ito naman yung sample ng ilaw ng Senlo M3 para sa kanyang white light. Ito ay mayroong wattage na nasa 24 watts para sa single bulb. Single bulb lang kasi yung ginagawa nating test dito. At pagdating naman sa kanyang yellow light, ito ay meron ding 24 watts. 24.4 watts. Yan po yung wattage reading para kay Senlo M3. Pagdating naman dito sa kanyang combination light, ito ay umaabot ng 23.1 watts. Yan po yung wattage ng Senlo M3 para sa combination light. Ito naman yung comparison ng Atom Reaper Plus at ng Prism Morningstar. Pinagsabay ko silang pailawin para mas makita natin yung diferensya ng ilaw ng dalawang ito. Ito yung kanilang white light. Dito mapapansin ninyo na mas mataba ang ilaw na binubuga ng Atom compared kay Prism na medyo mas payat. At dito makikita nyo sa pinagsama wattage ng dalawa, umaabot lang ng 47 to 48 watts. Yun lang yung inaabot na wattage. Ibig sabihin si Prism ay hinding-hindi aabot ng 40 watts para sa single bulb dahil 80 watts yung kiniklaim nito sa kanyang marketing or doon sa likod ng kanyang box. At pagdating naman dito sa kanilang yellow light, yung yellow light ng Prism at ng Atom, mas malaki pa rin yung binubugang ilaw ng Atom compared kay Prism. Atom yung nasa ibabaw at Prism naman yung nasa ilalim. Yan ang itsura ng kanilang yellow light. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito. Para mas makita natin or mas madali nating makita yung pinagkakaiba or yung pinagkaiba ng dalawang ilaw na ito. At pagdating naman dito sa kanilang combination light,
yung combination ng white at yellow, makikita pa rin na halos mas malaki ang ilaw na binubuga ng atom compared kay prism na medyo mas payat. Atom yung nasa left side at prism naman yung nasa right side. Yan po yung pinagtabing ilaw ng dalawang MDL na ito. At ang huling comparison natin, itong atom at ang M3. Dito mas makikita natin yung pinagkaiba ng dalawang ilaw na ito. Atom ulit yung nasa bandang ibabaw at M3 naman yung nasa bandang ilalim. Dito makikita nyo na mas malaki ang binubugang ilaw ng atom compared kay M3. At kahit pagbaligtarin ko pa yung posisyon ng dalawang ilaw na ito, hindi pa rin talaga maitatago na mas mataba yung ilaw ng atom compared kay Zenlo M3. Kahit dito sa kanilang yellow light, mas malaki pa rin sadya ang ilaw ng atom compared sa ilaw or sa size ng ilaw ng Zenlo M3. Kahit pagdating sa kanilang combination light, mas malaki pa rin ng konti ang ilaw ng atom compared kay Zenlo M3. Yan yung diferensya nila sa laki at lawak ng ilaw. Pero kung titignan nyo, halos konti lang naman talaga. Pero, syempre, mas malaki at mas malaki pa rin talaga ang ilaw ng atom. At dito, pinagsabay-sabay ko nang pailawin yung tatlong ilaw. Atom yung nasa ibabaw, prism yung nasa gitna, at M3 naman yung nasa ilalim. Baka kasi nagtataka or baka hindi pa kayo maniwala na mas malaki talaga ang ilaw ng atom. Prism at M3 yung dalawang yan. Kitang-kita naman na parehas yung ilaw ng M3 at ng prism. Pero pagdating nila or pagdating dito kay atom, hindi talaga nila kayang tapatan yung taba ng ilaw ng atom. Yan ay para sa kanilang white light. Lux meter testing naman tayo. Dito talaga magkakaalaman kung sino sa kanilang tatlo ang talagang malakas. Dahil hindi pwedeng matalang yung ginagamit nating batayan sa pagsukat sa lakas ng ilaw. Iba pa rin pag may ginagamit tayong device or sensor. Ito ang magsasabi sa atin ng tamang lakas at tamang liwanag ng bawat ilaw na ating itetest. Unahin natin ang Atom Night Tripper Plus. Ito ay may 50 watts. Single bulb lang muna yung ating itetest dito para makita natin kung ano ang liwanag sa loob ng 2 meters na layo. Base na rin dito sa ating lux meter. Ito ay umaabot ng nasa 2,500 lux para sa single bulb ng white light. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, single bulb lang ulit yung pinapagana natin dito para mas makita natin ng maayos. At ang reading dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng 2,200 lux para sa yellow light ng Atom Reaper Plus. Ina-adjust natin yung ating light sa pagtama doon sa ating sensor at kinukuha natin yung pinakamataas na reading. Dahil pag hindi tama yung pagkakatama ng ilaw doon sa ating sensor ay nagbabago-bago ito ng reading. At pagdating naman dito sa kanyang mix light, yung yellow light sa mix or sa combination light, ito'y umaabot ng 1,200 lux. At nung itinapat na natin yung white light sa kanyang combo or combi, ito ay umaabot ng 1,400 lux. Yan po ay para sa combination light ng Atom Reaper Plus. Sunod naman natin, itong Prism Morningstar. Ito yung may 80 watts. 80 watts yung kiniklaim ng Prism sa kanyang ilaw. At titignan natin ngayon yung kanyang lux dito sa ating sensor. Ito yung kanyang white light. At ito ay mayroong 2,500 to 600 lux para sa single bulb ng kanyang white light.
Ganun lang ito kalakas. Medyo bumababa at tumataas pa ito. Pero yung pinakamataas na reading na kayang i-read ng ating sensor ay nasa 2,600. Yun po ay para sa white light. At pagdating naman sa kanyang yellow light, yung yellow light ng Prism Morningstar, ito ay merong reading na nasa 2,300 lux. Yan po yung pinakamataas na reading dito para sa kanyang yellow light. At pagdating naman dito sa combination light, ang yellow light nito ay umaabot lang ng 1,300 lux. At nung nilipat natin ito sa kanyang white light, ito ay umaabot ng 1,400 lux. Yan po yung kayang i-attain na liwanag ng Prism. Dito naman tayo sa Zenlo M3. Ito ay may 50 watts at base dito sa ating lux meter. Ang reading na lumalabas sa loob ng 2 meters na layo, ito ay mayroong 2,500 lux para sa kanyang white light. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot 2,300 lux para sa single bulb. At dito naman sa kanyang mix or combination light, ito ay mayroon ding 1,300 para sa yellow light. At pagdating naman sa kanyang white light, ito ay mayroon ding 1,400 lux. Halos pare-parehas yung liwanag nilang tatlo base dito sa ating lux meter. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po nagustuhan niyo po ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.